Para sa isang lalaking tulad ni Hiner na isang journalist, to see is to believe. Hindi siya ang tipong napagpapaniwala sa mga supernatural phenomenon. It's a bullshit to him, galing mismo sa sarili niyang bibig. Ngunit isang pangyayari ang nakapagpabagong lahat sa kanyang matatag na prinsipyong pinanghahawakan. Ngayon kung tatanungin mo si Hiner, now 45 years old, kung totoo ang mga multo, isa lang ang kanyang maisasagot. And he will sum it all up through this story na nangyari sa kanya sa probinsya ng Kalinga, Apayao more than 10 years ago. Writer ako sa isang dyaryo. Napakahirap sa aking ikwento ang karanasang ito. Baka mabahira ng aking credibility. Maselang usapin ang tungkol sa mga multo at mga kaluluwang nagpaparamdam. Marami pa rin hindi naniniwala. Marami pa rin ang nagtatawa. Ganyan na ganyan din kasi ang pananaw ko noon. Naganap ang karanasan kong ito sa Kalinga, Apayao. Naatasan akong gumawa ng istorya at research material tungkol sa mga katutubo doon na ilalathala sa bagong magazine ng publication na pinagtatrabahuhan ko bilang journalist. Napakalayo ng Kalinga sa Manila. 10 oras mula Manila hanggang Tabok, 2 oras off-road road. Mula Tabok, patungong Kalinga, Apayao sa isang bayan doon. Pero kailanman, hindi ko inda ang mahabang paglalakbay. Mahal ko ang aking trabaho. Handa akong magsakripisyo, alang-alang dito. Namasahero lang ako mula Manila hanggang Tabok. Sa backpack na dala ko, naroon ang laptop computer at ilang mga damit. 3 araw ako sa Kalinga. At least iyon ang estimated kong panahong gugugulin sa gagawin kong research. Hindi na ako masyadong nagdala ng maraming gamit. Mula Tabok, muli akong namasahe. Isang jeep lang ang bumibiyahe paakyat sa Kalinga, Apayao. Pataas ang aming biyahe, parang papunta sa Baguio. Mabato at maalikabok, maalinsangan ang hangin kay init. Pagdating sa Kalinga, Apayao, wala akong hibang hinangad kundi ang makapunta sa aking titirahan para makapagpahinga. Sa isang lumang bahay ako titira. Ang bahay na iyon ay pag-aari ng Vice Mayor. Habang naglalakad ako sa munting bahay na iyon, napansin ko kaagad na luma at tila panahon pa ng mga Kastila ang mga bahay doon. Para bang kapag nagpunta ka sa Bigan, nakakatuwang pagmasdan, nakakaaliw. Nagkita kami ni Vice Mayor sa munisipyo na isang simpleng mama. Sa katunayan, hindi mararamdaman sa itsura niya at pananamit na may mataas siyang posisyon. Napagtanto ko na hindi ganoon kayaman si Vice, hindi gaya ng mga opisyal sa Maynila at mayayamang munisipalidad. Inihatid ako ni Vice sa lumang bahay na ipagagamit niya sa akin. Naniniwala ka ba sa multo? Tanong niya agad. Nangiti ako. Bakit Vice? Haunted house ba itong titirahan ko? Pabiro kong tuon. Depende sa paniniwala mo. Nakakakita na ka na ba ng multo? Tahasan kong tanong sa kanya. Umiling siya. Wala, hindi ako naniniwala. Dahil kung naniniwala ako sa multo, hindi kita patitirahin dito sa bahay na ito. Nagkatawanan kami. Malaki ang bahay. 2 palapag. Luma na iyon. Pero nakatindig pa rin sa lupang kinatitirikan ito. Pumasok kami sa loob. May mga gamit naman doon. Mga lumang silya, mesa, paintings at mga dekorasyong panahon pa ni Mahoma. Halatang walang gumagamit ng luhay. Ilang taon na ba itong hindi natitirahan, Vice? Tanong ko sa kanya. Matagal na iyo, tugon niya. At hindi naman nga katakataka sa itsura ng bahay. Inilibot ako ni Vice sa loob ng bahay hanggang sa pumanhi kami sa itaas. 6 ang kwarto sa itaas. Sabi ni Vice, 1 kwarto lang ang pwedeng gamitin dahil walang kama yung 5. Ang kwarto na iyon ako matutulog. Pumasok kami sa loob. Inayos ko ang mga gamit. Nagkukwento pa kami ni Vice tungkol sa isusulat kong istorya sa bayan nila. Pinag-usapan din namin kung paano niya ako matutulungan sa aking research paper. Inilabas ko ang laptop computer. Sabi sa akin ni Vice, may oras ang kuryente sa kanilang bayan. Hanggang 10:00 lang ng gabi ang kuryente. 5:00 naman ng hapon kung magkailaw. 5 oras lang halos ang kuryente araw-araw. Kusang namamatay ang ilaw pagdating ng 10:00.
Ganun ba, Vice? Hindi bale. Dalawa naman ang dalawa kong battery. Magre-recharge na lang ako ng halinhinan para gamagamit ko ng matagal iyong computer. Natawa si Vice. Bakit po? Tanong ko. Hindi ka na siguro sanay magmakinilya, no? Medyo hindi na ho. Tagal ko nang hindi gumagamit ng makinilya. Tara, may ipapakita ko sa'yo. Pihadong matutuwa ka. Niyayaan niya ako palabas ng kwartong iyon at nagpunta kami sa kabilang silid. Walang gamit sa loob ng silid na iyon, liban sa isang mesang niluma na ng panahon at sa ibabaw niyon ang lumang makinilya. Natuwa nga ako nang makita iyon. Panahon pa yata ng gyera ang makinilyang iyon. Lumang-luma na ang disenyo. Yung tipong sa mga old movies mo lang makikita. Pero gumagana pa rin. Ang sabi ni Vice, talaga ho. Sinubukan ko ngang gamitin. May nakasalang ng papel sa makinilya, kaya nag-type na lang ako agad. Abay laking tuwa ko. Gumagana pa nga siya. Okay sabi ko. Kung gusto mo, pwede mo din gamitin ito kapag nabitin ka sa pagsusulat sa computer mo. Nagkatawanan kami. Alam kong hindi ko naman gagamitin yun dahil ang tigas para sa kamay kong nasanay na sa soft touch ng mga computer keyboards. Nagpaalam na sa akin si Vice. Pero bago siya umalis, tinanong ko siya, sayang ang bahay na to. Bakit walang tumitira, Vice? Matatakotin ang mga tao dito, lalo na ang mga kamag-anakan ko. Alam ko na ang ibig niyang sabihin. Nagtitiis si Vice sa isang bungalow samantalang may 2-story mansion ito dahil yun sa multo. I tried not to think about it. Katwiran ko sa sarili ko, I'm too old for these things. Saktong 10:00 ng gabi, kusang namatay ang ilaw. Tama ang sabi ni Vice. Hanggang 10 lang ng gabi ang kuryente sa bayang iyon. Buti na lang, nakaayos na ako. Handa nang matulog. Humiga ako sa papag na amoy umok na sa katagalan. Bukas ang bintana na lagusan ng hangin. Yun ang aking electric fan. Dahil sa pagod sa biyay, ang dali kong nakatulog. Pero hindi nagtagal. Naalimpungatan ako. Nagising. Nakarinig ako ng nagmamakinilya. Kinabahan ako. Aaminin ko. Pero cynical pa rin ako. Hindi totoong may multo, ang sabi ko sa sarili ko. Bumangon ako agad. Kinuha ang flashlight at inilawan ang aking daraan. Tuloy ang tunog ng pagmamakinilya sa kabilang silid. Anak ng pating sa loob-loob ko. Minumulto na nga ako. Lumabas ako ng kwarto. Nilapitan ko ang silid kung saan nagmumula ang tunog na nagmamakinilya. Baka ako may lukulukong nananakot. Nanluloko. Pero sa isipan ko rin, bakit naman nila gagawin yun? At sa oras ng gabi. Weird. Tuloy ang tunog ng nagmamakinilya. Binuksan ko ang kwarto. Dahan-dahan. Tumigil ang tunog. Inilawan ko yung makinilya. Walang tao. Kinilabutan ako. Pero nagawa ko pa rin pumasok sa kwartong iyon. Tiningnan ko ang makinilya. Inilawan ko yung papel na nakasalang sa makinilya. May mga letrang naroon. Lumukumang ako sa harap mismo ng makinilya para basahin ang nakasulat. Pero pagdukang ko, parang naramdaman kong may tao sa likuran ko. Bigla akong nilingon iyon, sabay ilaw ng flashlight. Wala naman. Napapraning na yata ako sa loob-loob ko. Lumabas na ako ng kwartong iyon at bumalik sa aking silid. Nahiga ako sa papag. Pinilit kong matulog, pero alam kong disturb na ang aking kapayapaan. Nagparamdam na ang mga multong hindi ko pinaniniwalaan. Kinabukasan, ikinuwento ko kay Vice ang aking karanasan. Napatawa pa siya sa akin. Apektado ka na yata, Hiner. Napahiya ako. Sigurado ho ako sa narinig ko. Ipinakita ko pa sa kanya yung papel na nakasalang sa makinilya kagabi. Wala naman ho kagabi yung mga letrang iyan. Malay ko kung ikaw lang ang gumawa niyan para lokohin ako. Bakit ko naman kayo lolokohin, Vice? Ewan ko sa'yo. Tinawagan ko sa cellphone ang girlfriend kong si Mitch. Naniniwala si Mitch sa mga ganitong supernatural phenomenon. Kilala mo ako, Mitch. Hindi ako madaling magpagago sa mga ganito. Kaya nga surprise akong marinig sa iyo ang kwentong iyan. Ano bang pwede nilang gawin sa akin? Bakit ko sila kakatakutan? Alam mo, Hiner, feeling ko, may mensahe ang sino mang nagmumulto dyan sa bahay na tinitirahan mo. Mensahe? Anong mensahe? Gumamit ka mo ng makinilya, hindi ba? Oo nga. Puro letra lang naman ang nakatype sa papel. Wala namang nabubong salita. Gusto mo bang malaman ang mensahe nila? Hindi ako sure. Ano naman ang pake ko doon?
Balak mo bang lumipat ng tinutuluyan? Parang nahamon ang pride ko. Hindi doon pa rin ako matutulog mamaya. Then try to communicate with them. Mag-iwan ka ng blankong papel na isasalang mo sa makinilya. We'll see kung anong itatype nila doon. Itawag sa akin agad bukas ang resulta. I can't believe I was actually doing it. Sinunod ko ang payo ni Mitch. That night, bago pa muling mawala ng ilaw, nagsalang ako ng blankong papel sa lumang makinilya. As in isang blankong papel para matiyak ko ang katotohanan ng mga nagaganap. Iniwan kong bukas ang kwartong iyon. Then I went back to my room. Nag-computer na ulit ako to do my work. Pero maaga rin akong natapos. I can concentrate, knowing na inaabangan ko ang pagtunog uli ng makinilya. Then biglang namatay ang ilaw. Tinignan ko ang oras sa wristwatch na suot ko. 9 p.m. pa lang. Bakit kaya maagang namatay ang kuryente sa loob-loob ko? I tried not to think about it. Pinilit kong matulog. 1, 2 oras ang lumipas. Pabaling-baling lang ako. Hindi ako makatulog. Then 1 oras uli ang nagdaan. Unti-unti kong bumigat ang aking mga mata. Makakatulog na sana ako nang biglang tak, 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 tak. Tumunog na ang lumang makinilya. Dumating na ang hinihintay ko. Ang kaluluwang hindi matahimik sa bahay na iyon. Bumangon ako agad. Hinawakan ko ang flashlight. Sa isip-isip ko, ano nga kaya ang gustong mangyari ng multong ito? Lumakad ako patungo sa silid kung saan naroon ang makinilya. Pagpasok ko, inilawan ko kaagad ng flashlight ang makinilya. Wala namang gumagamit niyon. Lumapit ako agad sa makinilya. Inilawan ko ang papel na nakasalang doon. Pinasa. Muli mga letra lang ang naroon. May pattern ang mga letra. Paulit-ulit bawat linya. Hindi ko maisip kung ano ang ibig sabihin niyon. Tiniklop ko ang papel. Ibinulsa ko iyon. Pero nung lalabas na ako ng silid, naramdaman kong tila may sumusunod sa akin. Pinagpawisan ako. Ramdam na ramdam ko ang presensya sa likuran ko. Kinilabutan ako. Huminto ako ng lakad. Tinatagan ko ang loob ko. Dahan-dahan, hinanap ko ang kung anumang nasa likuran ko para makita ito. At laking gulat ko sa aking nasaksihan. Isang galit na lalaki na may hawak na kutsilyo. Sasaksakin ako. Agad akong umilag, pero paglingon ko, wala na ang lalaki. Wala na ang multo. O wala na nga kaya. Sa takot ko, dali-dali kong hinakot ang gamit ko at lumabas ako sa bahay na iyon. Nagpunta ako kina Vice. Nag-uusap kami at kinuwento ko sa kanya at sa kanyang pamilya ang tungkol sa nangyari. Nabanggit ko din ang tungkol sa maagang pagkamatay ng kuryente. Nagtaka silang lahat. Wala naman daw maagang namatay ang kuryente. Ang sabi ko, mga 9 p.m. na wala ng ilaw sa bahay. Kinalabutan sila. 10 p.m. daw namatay ang ilaw. Mas maaga ng 1 oras namatay ang ilaw sa bahay na tinutuluyan ko. Minumulto talaga ako. Inilabas ko yung papel na nakuha ko sa makinilya. Inaral namin iyon. Binasa. Wala kaming makuhang anuman mula roon. Walang salitang mabuo. Walang pangungusap. Walang kwenta. Pero itinago ko yun. Baka si Mitch may maging sagot. Kinabays na ako nakitulog hanggang sa sumunod na araw. Binalikan pa ni Vice ang lumang bahay. Baka raw may naiwan pa akong gamit. Pero hindi na ako sumama sa kanya. Takot na ako. The next day, nagpaalam na ako sa kanila at nagbalik na ng Maynila. I'm not sure kung nagka-trauma ako sa aking karanasan. Nang magkita kami ng girlfriend kong si Mitch, ipinabasa ko sa kanya yung papel na nakuha ko sa makinilya. Ano ang mensahe ng multong iyon? Bakit ganyan? Tanong ko kay Mitch. Tinitigang mabuti ni Mitch yung papel. Wala rin siyang maisagot. Muli niyang sinuri ang papel. Pinagmasdan na tila inisa-isa ang bawat letra. Then may napansin si Mitch. May 3 letrang hindi present sa pattern na ito. Napakunot ang noo ko. Ano-ano mga letra? D-I-E, sabi niya. D-I-E. Anong ibig sabihin nun? At saka ko naalala yung multong nagpakita sa akin. May hawak na kutsilyo at akong sasaksakin ako. Day, ang bigla kong bulalas. Day ang mensaheng gusto niyang sabihin. Gusto niya akong patayin. Kinilabutan ako. Gayon din si Mitch. Noon lang ako nakadama ng matinding takot sa tanang buhay ko. Itinawag ko agad kay Vice ang tungkol sa natuklasan namin. Pero hindi ko siya nakausap. Bagkus yung misis niyang si Manang Yoli ang nakakwentuhan ko.
Gusto akong patayin ng multo sa bahay na inunma ng Yoli, sabi ko. Hindi ka taka-taka. Hindi marahil na ikwento sa iyo ito ni Vice dahil ayaw kaniyang takutin. Ipinakwento ko kay Manang Yoli yung hindi nabanggit sa akin ni Vice. Manghang-mangha ako sa aking natuklasan. May isang serial killer na nagtago sa lumang bahay na iyon just 3 years ago. 2 araw siyang nakapagtago sa lumang bahay nang hindi namin nalalaman dahil nasa Maynila kaming buong pamilya noong mga panahong iyon. Matagal nang pinaghahanap ng mga pulis ang serial killer na ito na marami nang napatay sa Baguio. May tama ito ng baril bunga ng pakikipag-engkwentro sa mga pulis nang magtago sa lumang bahay. Pagbalik namin galing Maynila, binisita ni Vice ang bahay at doon nga nakita ang serial killer. Isa ng malamig na bangkay. Naliligo sa tuyong dugo. Oh my God, naiusan ko. Alam mo ba kung saan natagpuan ang bangkay ni? Tanong ni Joan Yoli. Doon mismo sa kwartong kinalalagyan ng lumang makinilya. Kinilabutan ako. At may nakuha pa silang papel na nakasalang sa makinilya. Pagpapatuloy ni Manang Yoli. Sa papel nakasulat lahat ang mga pangalan ng naging biktima ng serial killer na ito. Nag-research pa ako tungkol sa serial killer na tinutukoy ni Manang Yoli. Napatunayan kung totoo lahat ang mga kwento tungkol doon. Isang serial killer ang multong nagpakita sa akin. Sapat na para maniwala ako sa mga kaluluwang hindi matahimik. Naisip ko, ayaw patahimikin ang kanyang mga kasalanan ng serial killer na nagmumulto sa lumang bahay ni Vice. At hanggang sa mga sandaling ito, naghahangad siyang pumatay, gaya noong nabubuhay pa siya. Pero kaya bang pumatay ng mga multo? Gayong wala naman silang physical na kakayahan? May nagsasabing oo, may kakayahan pa rin. May nagsasabi namang hindi, dahil wala na nga silang kakayahang gumalaw sa physical na mundo. Kung ako ang tatanungin, mabuting ko ang huwag nang alam. Sapat na ang naging karanasan ko